Tapos na ang panahon ng Kwaresma, tapos na rin ang panahon ng pagtitikas. Subalit ang panahon ng kauna-unahang paglilitis ng punong maestrado ng Pilipinas ay halos nangangalahati pa lamang kung tutuusin. At yan ay depende pa sa nalalabing ebidensya at testigo ng depensa. Bagamat pansamantalang suspendido ang paglilitis ni Chief Justice Renato Corona at magpapatuloy sa ika-7 ng Mayo, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid namin sa inyo ng talakayan, mga katanungan na syempre may mga kasagutan para lalong madagdagan ang inyong kaalaman. Magkakasalungat na paniniwala, yan ang maririnig natin mula sa ating mga bisita. Kung bakit yan ang kanilang paninindigan, ating malalaman mula sa mga abogado at mga estudyante nais maging abogado. Mamaya po, abangan yan. Sa loob po ng 2 oras, tara na at maging saksi sa mga opinyon at kuro-kuro. Dapat po bang ma-acquit? Dapat po bang ma-convict? Yan po ang sasagutin ng ating mga resource persons dito po sa programa Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Luzon, Visayas at Mindanao, matapos po ang mahabang bakasyon ay tuloy na naman ang paghatid namin sa inyo ng mga impormasyon, analysis at talakayan tungkol sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Ako si Cathy San Gabriel. Cathy, halos 1 buwan pa bago mag-resume ang impeachment trial. May 9 to be exact. Pero dito sa programa natin, tuloy-tuloy po ang pagbigay opinion at syempre analysis ng ating mga eksperto. Kaya pakinggan po natin, tutukan po natin ito. Meron pong pro, meron pong anti-impeachment. Kaya very exciting ating maging talakayan ngayong hapon. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Tama ka dyan, Mark. Iba-iba nga ang pananaw ng ating mga kababayan at maging ng ating mga panelists dito sa naganap o nagaganap na paglilitis ni Chief Justice Renato Corona. Merong mga pro-acquittal, merong mga pro-conviction, no? Kaya aalamin natin ang kanilang mga pananaw maya-maya lamang. Hanggang 3:30 po tayo. As always, 2 oras po tayong magkakasama at syempre mapalad tayo, Cathy, at meron tayong mga panauhin. Nikki? At ang impormasyon, opinyon, mga katanungan, ihahatid dito sa inyong sa aming programa. At ito po ay sa pamamagitan ng pinagsamang puwersa ng People's Television, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, 15 radio community stations, at pati na sa cable networks at via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong hapon, makakasama natin ang mga estudyante mula sa Northwest Samar State University, Bataan Peninsula State University, Wesleyan University ng Cabanatuan, Letran College, Calamba, University of Perpetual Health System sa Binyan. At mamaya po, mapapakinggan natin ang kanilang mga katanungan dito sa ating mga bisita. Cathy, dito sa ating programa, lahat ang nabibigyan ng pagkakataong magpaliwanag kay pro or anti-impeachment yan, kay galit yan kay Corona, kay ma-idol niya si Corona, lahat tayo merong pagkakataon. Pwede silang magpadala na kanilang Facebook or Twitter comments, pero inaanyayahan natin ating audience na magtanong. Kung matandaan natin, Mark, nung bago mag-Holy Week break ay nag-guest natin dito ang magkabilang panig, ang depensa at ang prosekusyon. Nagharap sila at naging mainit ang naging talakayan noon. Kaya para po dun sa mga hindi nakapanood, panoorin po natin ang highlights. Halos 2 buwan ang iginugol ng prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya sa paglilitis kay Chief Justice Renato Corona mula nang simulan nito noong January 16, 2012. 25 testigo ang kanilang naiharap upang patotohanan ang mga ebidensyang ito.
Minabuti rin nila na gawin na lamang 3 imbis na 8 ang articles of impeachment. Matapos ang pag-aralan ng mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon, ay 2 linggo naman ang naging takbo ng depensa upang ipagtanggol ang punong maestrado. 10 testigo naman ang kanilang iniharap sa mga panahong ito. March 22, 2012 ay pansamantalang itinigil ang paglilitis upang bigyan daan ang paggunita ng sambayan ng Pilipino sa Semana Santa at sa taunang vacation break ng Senado. Pero bago pa man tumungo sa kani-kanilang bakasyon ay minabuti na magkabilang panig na magharap sa kauna-unahang pagkakataon sa telebisyon upang sagutin ang ilang bagay na patuloy na pinag-uusapan. Sa ating programang Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan ay muling ipinaliwanag ni Prosecution Spokesperson Erin Tañada ang prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint sa Kongreso. Merong ilang modes sa ating saligang batas kung paano pwedeng umpisahan itong impeachment complaint. Ang piniling mode po ng mga mambabatas ay yung makuha po yung 1/3. So, if you get 1/3, the assumption is there is probable cause. Inaamin naman po ng aming mga prosecution team, hindi perfecto yung articles of impeachment. No, it may have been worded better, but we have to take it as it is. And para sa amin, ang importante dito, may harap po ito sa Senado, sa impeachment court, at may latag po yung ebidensya kung bakit naniniwala po kami na kailangan po matanggal si Chief Justice. Subalit ayon sa depensa, kailangan daw na verify muna ang impeachment complaint bago inakyat sa Senado. Po kailangan nating tingnan ano po ba yung uri at sustansya ng complaint. Yun ang una. Pangalawa, kailangan po itong i-verify. Ano pong ibig sabihin nito? Ito ba ay napasa? Ito ba ay kaya nilang patotohanan? At the same time, ito ba ay susumpaan nila? Yun po ang ibig sabihin ng verification. Dagdag pa ng depensa, hindi lahat ng ebidensyang naipresenta ng prosekusyon ay katanggap-tanggap. Ito raw ay dapat naaayon sa impeachment complaint. Pinabulaan na naman ng prosekusyon na kanila munang isinulat ang complaint bago nangalap ng mga ebidensya. Naging mainit ang diskusyon na magkabilang panig sa listahan ng property si Chief Justice Corona na unang inilatag ng prosekusyon sa bilang na 45 hanggang sa mabawasan at maging 21 na lamang. Bibilangin po natin kung ilan ang properties na diniklara ni Chief Justice Corona sa kanyang salin. Kung ang bilang namin 5, kami nakapagpresenta ng 6, ibig sabihin ng isa hindi nadeklara. Immaterial po yan. Basta't sumobra doon sa bilang na inilista niya sa salin, may problema siya. Alam niyo, madali yan kung ikaw nagbibintang. Hindi, mabilis lang, Mark. Madali yan kung ikaw nagbibintang. Pero ang dapat po natin tandaan dito, 2 paglilitis po ang ginagawa ng prosecution. Tama po yun. Yung ebidensya na inilatag mo doon sa impeachment proceeding, yan ho naman talaga dapat maging basihan ng ating ebidensya. Ngunit bakit ito kailangan ilabas? Bakit ito kailangan ipresenta sa media kung hindi ho nila ginagamit itong listahan ng properties na to para makapangira ng pangalan at makapagkondisyon ng isipan ng tao? Okay. Muna, in fairness naman kay Chief Prosecutor Neil Tupas, no? Unang-una, hindi siya naglabas ng statement tungkol sa 45 properties. Ang binanggit po niya yung Bellagio. Pero ang sinasagot po namin dyan, yung inattach po namin ay yung listahan ng LRA para malaman po na talaga namin kung ano-ano ba yung ari-arian ni Chief Justice. Sinagot din ng depensa ang issue ukol sa pagharap ng punong maestrado sa witness stand upang ilahad ang kanyang panig tungkol sa mga di umano'y ari-arian na hindi naideklara sa kanyang SALN. Hindi nangangahulugan na siya'y nasasakdal, na siya rin yung pinaka-mainam na testigo sa lahat ng panahon. Kasi katulad nga ng, na-imagine nyo ba kung pinaupo siya from day 1 pa lang, lahat naman ang sasabihin ng mga tao, syempre, self-serving yan. Syempre, pabor sa kanya yan. Dahil siya yung nasasakdal, pagtatanggol niya yung sarili niya. Kaya kailangan, paupuin natin yung mga testigo rin na walang kinalaman sa kaso, walang interes sa kaso, na patunayan yung mga ibang bagay na kailangan patunayan dito. Ngayon, tinitignan pa saan siya kakailanganin. At sa mga lumalabas na surveys, naniniwala ang depensa na mahalaga pa rin ang boses ng taong bayan, subalit may tamang proseso na kailangang pagdaanan. Sa huli, tanging senator judges lamang ang magdidesisyon kung dapat ba o hindi dapat matanggal sa pwesto ang punong maestrado. Naniniwala rin ang prosekusyon na ang magiging desisyon ng impeachment court ay base sa mga nailatag na ebidensya.
Sa May 7, muling ipagpapatuloy ng depensa ang kanilang paglalatag ng ebidensya at paghaharap ng iba pang testigo. Para sa Paglilitis Katarungan para sa Bayan, Veronica Baluyot Jimenez. Napakainit ng talakayan na yan, Kathy, at we're excited to see them back in action dun mismo sa floor ng Senado. Pero siyempre sa hapong ito, hindi rin matatawaran itong ating magagaling na mga panauhin. Kaya Mark, ipakilala natin sila. Unang-una, kasama po natin Attorney Dennis Habawel, spokesperson at governor ng IBP Northern Luzon. At naging panauhin na natin siya ng nakaraang mga forum din po, Attorney Bong Ifurong, isang practicing lawyer. At gaya ng nasabi natin kanina, Mark, may mga kasama tayong mga law students. Ito, isa sa kanila si James Humalong, law student mula sa San Beda, Mendiola. At galing naman po sa Universidad ng Pilipinas College of Law, Paolo Celeridad. Magandang hapon, Paolo. Sa kabilang side naman tayo, kasama natin si Mia Lapus, isa ring law student mula sa San Beda, Alabang. At from UST College of Law naman po, si Mr. Artemus Diaz. Kasama rin natin si Julius Giat, UP Law Student. Sila yung isa sa mga nagpasimuno nitong controversial na survey na naganap doon. At from Bulacan po, na IBP chapter, siya po ang pinuno ng kanilang legal aid. Ito po yung libreng serbisyon legal ng IBP chapter ng Bulacan. Attorney Pinky Bartolome Bernabe. Magandang hapon po, Attorney. At syempre, Mark, muli natin kasama para ibigay sa atin ang kanyang mga analysis at ipaalala sa atin kung ano yung mga naganap nga noong bago mag-break itong impeachment trial, Attorney Jennifer Atienza, professor ng Arellano University. Mukhang nakapagpahinga si Attorney JJ at ready sagutin. Fresh. Attorney JJ, pwede mo ba kaming i-refresh? Ano nga ba yung naganap bago mag-break itong impeachment trial ni Chief Justice Corona? Bago mag-break itong trial na ito, ang huli nating nasaksihan ay yung testimony ni dating Mayor Lito Atienza at yung mga Register of Deeds ng iba't ibang lugar kung saan daw matatagpuan ang properties ni Chief Justice. Pero before that, nagkaroon, kung matatandaan natin, nag-file ng complaint for impeachment ang prosecution or ang Committee on Justice ng House of Representatives with 8 articles of impeachment. Ibig sabihin, may 8 raw silang causes of action laban kay Chief Justice. Ngunit sa nagdaang panahon, magmula nung sinimulan yung hearing noong January, na-reduce lamang sa 3 issues ito. Ano-ano itong issues na to? Yung Article 3, which is yung non-declaration sa SALN ng kanyang mga, lahat daw ng kanyang Article 2 ito. Ito ay yung mga kanyang mga properties daw, yung statements of assets and liabilities, hindi daw lahat doon ay na-declare niya. Pangalawa ay yung Article 3 o yung sinasabi nilang flip-flopping decisions regarding raw yung sa FASAP case o yung sa PAL employees, no? Tapos yung pangatlo and final na article ay yung Article 7 o yung dahil sa pagiging malapit daw nila Chief Justice Corona kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. So ito yung 3 issues na pinag-usapan noon. Okay, Ate, gusto ko itanong muna kay Attorney Habawel from IBP. They have been closely monitoring the impeachment process. Gusto ko, on the process, Attorney Dennis, yung proseso nitong impeachment, kauna-unahan nga po ito. Ano po ang tingin ninyo dun sa naging flow? From the start at bago po tayo nagtapos, ano po ang tingin yung naging takbo ng impeachment trial? Okay. Doon sa trial mismo, walang masyadong problema doon. No? The IBP spoke only against the filing by the lower house